Morning sa ating lahat mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Nako, napakainit na naman ngayon mga kaibigan. Grabe ang yung init talaga mga kaibigan, yung tumama sa atin. Para kang mga kaibigan, para kang napakainit talaga po. Kaya nabahala ko sa mga sisiw mga kaibigan. Gusto ko na sanang pagalain ba mga kaibigan. Ako, hindi pwede po. Napakainit, mahirap kaibigan, kaya magkasakit lang yung mga sisiyo. Mabuti lang kung malaki kahit na malaki yung range mo kaibigan, kasi yung kaibigan ko dyan, malaki range niya. Pero ang kaso lang doon, ang problema doon, walang mga puno po. Yung parang bar lang kaibigan na open po. Nako, sinisip mo lahat kaibigan. Yung iba parang nakita ko, parang tinamaan ng kuksi po. Siguro sa lupa mga kaibigan, singaw ng lupa siguro. Ang dami pong hindi natunawan mga kaibigan. Yung sa kaibigan ko, nako, sabi ko sa kanya, ikulong mo lahat yan. Kulong muna ba? Yung lahat, bago anuhin mo yung lupa, yung diligan mo ng tubig para lumabas yung sa lupa po. Talagang basain mo. Tapos kawalan mo ulit yung hindi natamaan ng sipon, yung mga koksi po. Nako, mahirap yung mga kaibigan. Pag manok natamaan ng mga ganyan po, talagang mawalan ng lakas mga kaibigan. So totoo yan, kahit naka-range pa yan. Kaya sa akin dito, kahit inaisa-isa, parang mga kaibigan, parang parang naka-hardening na po. Magti 3 months na naman sila. Malapit na mga kaibigan, may cord mo na. At saka yung iba, yung medyo maliit, pwede yung paggalain pag hindi na mainit po. Yun lang, alam naman natin, backyard lang tayo. Pero sa next mga kaibigan, doon na talaga ako doon, magpagala tayo ng mga manok po para medyo, kasi itong malaki ang lugar mga kaibigan, parang iwas sakit po. Lagyan mo lang ng medyo mataas, parang ang ng hangin ay maganda po. Huwag mo masyadong ibaba mga kaibigan, yung taas talaga para ang hangin makalusot po. Saka may lagyan mo lang ng bubong sa dingding mga kaibigan, para sa hangin naman. At saka yung mga pakainan, lagyan mo talaga ng mga trapal mo para di minitan yung tubig. Nako, kaya sa atin dito, gastos pa ito mga kaibigan, kasi bili na naman tayo ng mga hero po. Nako, sa next pa, August siguro mga kaibigan, mag-umpisa na naman tayo magpahulugan po. Sa atin doon ay pangpahulugan natin ay pure na siguro, pure na golden boy, kasi nakita ko yung golden boy mga kaibigan, ang ganda po. Nako, kunan ko siya ng golden boy din na galing sa red kay Earwax. At saka kuha ko ng mga babae na sa AEG mga kaibigan, kasi ang ganda ng resulta po. At saka yung 5K line breed na lang sa golden boy mga kaibigan. Dito na tayo. Bago tayo mag-umpisa, shout out muna tayo kay Gabi Villaros, Swede Relusa, Pingkawayan, Cotabato, Don Dexter, Surigao del Norte, itong si Shaira Buntuyan, Anton Buntuyan, Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur po, Junri Pasadoble, Isabel Leite, Janikar Abin Kaindog, Legazpi City. Ayun po mga kaibigan, good morning sa ating lahat. Ito namang pag-usapan natin ay ito na talagang karamihan sa atin dito tayo nagkakamali mga kaibigan, na pagkatapos kabitan ng tali, ganito ang ginagawa sa ating mga kaibigan po. Kita ko dati mga kaibigan, ganyan ginagawa ko yung pagkatapos ng tali mga kaibigan, siyempre talagang ang iba damugan yung mukha, okay lang yun, pero huwag na dito sa kilikili mga kaibigan. Yan ang nakita ko, hindi naman lahat, pero sa iba nakita ko mga kaibigan, basain yung kilikili. Nako, mag-iba yung kaibigan, lalo na parang uneasy ang manok dyan, tapos mapasukan pa ng moisture mga kaibigan. Ang pinaka the best yun, basain mong kamot mo, tapos ganuhin mo lang ang mukha mga kaibigan. Pwede ganuhin lang mga kilikili, pero huwag isprayhan po, kasi nako mga kaibigan, ang manok dyan mga kaibigan, alam niyo po, mag-iba ang kanyang sa kanyang sarili mga kaibigan. Parang iba ang kanyang sa kanyang sarili po, parang uneasy ang manok mga kaibigan. Totoo yan, kasi maliban na sa mapasukan sa moisture,
Kasi ang iba nakita ko mga kaibigan na talagang basang-basa po yung pag-spray ng mukha, gano'n din. Then tapos andito mga kaibigan, sprayan talaga bago pumanhik sa Ruida. Nako, na diyan tayo magkakamali mga kaibigan. Alam nyo na itong manok, lalo na pag maliguan, mabasa sila, di ba? Nakita nyo mga kaibigan, mag-iba, walang palo, short ang palo. Lalo na ito mga kaibigan na medyo talaga makapasok ang moisture kasi palakad-lakarin pa to doon. Palakad-lakarin mo pa sa Ruida. Parang maliksi siya kasi makikita siya ng kalaban eh. Pero pagpasok sa mga kaibigan, pagdating sa basaan, baka hindi na pang palo yung manok mo dyan. Kasi ako mga kaibigan, ako ganyan din ako dati pero sinabihan pag tayo naman ay masabihan mga kaibigan, ang lalo na sa mga marunong, ay talagang sundin din natin, baka totoo yan. Talagang niwala ko mga kaibigan kasi ang pinakakontra ng manok ay moisture po. Yun ang sa akin lang ito mga kaibigan. Pero yung nakapagsabi sa akin na medyo may edad na rin sa atin na huwag mong basain yung kilikili po. Viral lang siguro sa mukha pero hindi ho basang-basa mga kaibigan. Kasi ganito yan mga kaibigan. Pag binasa mo yan, dito yung tuyo sila dyan, di ba? Lalo na sa mga derby mga kaibigan, kailangan dati, pag mag-derby mga kaibigan, di ba, basain yung mga tila, itabo natin sa mga manok. Ngayon hindi na po. Kasi sabi ng mga eksperto, ay nakakasama daw yung moisture sa isang manok. Ang moisture naman mga kaibigan ay yun yung tinatawag na tubig sa hangin po. Yun, yung tinatawag nilang humidity. Di ba mga kaibigan? Yun, tapos balutan mo pa yung manok yun ng tila na basa po. Nako, makapasok ng moisture sa tubig na makapasok sa katawan ng isang manok po ay nakakasama po sa kanila mga kaibigan. Mas mabuti pang newspaper na lang ang itakip natin mga kaibigan, totoo yan. At saka yung okay lang naman yung basain yung mukha ng manok mga kaibigan kasi ang pagbasa ng yung iba nga mga kaibigan gamiting ice water po, yung kamay nyo ice water, pero hindi na siya talagang iwilik mo yung talagang paramdam mo lang mga kaibigan na medyo malamig para magising yung manok mga kaibigan. Ito yan, pero hindi yung basa, yung feel lang ng manok na sa kamay mo na medyo malamig po, yun lang. Dito, hindi naman yan tagalan mo ng paghawak mga kaibigan, talagang ganun lang, parang pandamog lang o pang hilamos lang sa kanila po. Pero hindi yung, nako mga kaibigan, yung medyo basa lang ng kunti, yun lang po. Dito, parang lilinis mo lang kaibigan, pangpagising na manok. Pero yung sprayhan mo yung kilikili mga kaibigan, nako. Lalo na mga kaibigan, pag ang manok ay pinapalakad-lakad mo dyan, tapos nabasa na yung kilikili, medyo basa, mapasukan siya ng moisture mga kaibigan, tubig. Ang manok mga kaibigan, sa umpisa, baka magsalta pa, pero kung maabot sila ng basaan mga kaibigan, baka mag-surrender yung manok mo doon para parang mawalan siya ng palo mga kaibigan. Alam mo na, ito kasing manok, kailangan talaga pag-aralan mo po kung ano talaga ang dapat gawin mga kaibigan, lalo na sa araw ng laban mga kaibigan. Yung mga sinasabi sa atin sa mga medyo nakauna sa atin ay talagang sundin natin yun. Siyempre, sila nakauna, alam nila yun mga kaibigan. Katulad nga dati yung magdirbe, ako makita natin mga kaibigan. Pero sa akin naman mga kaibigan, sa mga derby makita natin dati, di ba basain yung tila mga kaibigan, basain yung tila para malamigan daw, para pisko ang manok. Ang iba nga, anuhan pa ng electric pan mga kaibigan, basa ng electric pan pa, di ba? Pero ngayon nag-iba na po through na mga kaibigan, science, lalo na nauso na yung mga aircon about sa yung tinatawag nila sa loob ng moisture, sa loob ng yung aircon pala, hindi naman natin alam yan dati mga kaibigan na sumisip-sip talaga yung tubig sa katawan ng manok, di ba? Ang iba nga gumagamit na ng mga humidifier para kung medyo masubrang tuyo, di ba? Ganun naman talaga mga kaibigan kasi ito namang pagmamanok po, kailangan mo talaga, lalo na pag ikaw ay sumasali sa mga big time, ay talagang pagtuunan at saka pag-aralan mo yan. Okay lang kami dito kasi mga gilid-gilid lang kami, mga walang pira, pwede naman newspaper lang. Pero kahit sa mga ulutan kaibigan, napaka-importante po yan, kahit naman hindi mo masyado seryosuhin, pero talagang seryosuhin mo yun mga kaibigan kasi pira kasi yun mga kaibigan. At saka po, itong manok mga kaibigan, lalo na pag basang-basa siya,
hinilamusan mo po, sa dito sa kilikili, sa mukha, diretso laban, baka makapalo pa siya o ano, pero sa akin diyan mga kaibigan, nakita ko nga doon mga kaibigan si doon sa pitmaster ba yung mga kaibigan, binabasa pa po yung kilikili mga kaibigan. Yung mga big time na yan eh. Pero sa akin naman, sa aking nalalaman po, talaga makapasok yung mister sa katawan ng manok po. Yan ho ang number one na kakasama ng isang manok po. Pero depende na rin yun mga kaibigan, kasi kung mahiya naman tayo pong sabihin, huwag mo basahin, tapos mananalo na to. Parang sinasampal ka dyan mga kaibigan, di ba? Na sa atin lang naman dito, tayo lang nag-usap-usap mga kaibigan. pero sa akin, sa totoo lang po, ay talagang hindi ko inisprihan yung kilikili ng manok mga kaibigan. Yung mukha lang po, yung basahin lang, di naman, yung kamay mo lang basahin mo mga kaibigan, tapos, yan mo, parang pinapalamigan mo lang yung mukha ba mga kaibigan. Yun lang. Kasi, sa tingin ko po ay talagang sa aking pag-analisa dyan mga kaibigan, kahit kayo. Pero hindi ko na alam mga kaibigan kung ano pinaka-eksakto dyan. Pero sa akin hindi ho ako mag sa kilikili mga kaibigan, lalo pag video isprihan mo ng marami-rami po. Kasi ang manok naman talaga pag napakakontra dyan yung basa. Okay lang yung mga medyo basahin lang yung kamay mo, yan mo sa mukha mo, tapos dito, yun ang pinaka-okay na yun mga kaibigan. At saka pagpanik mo sa ruida mga kaibigan, palakad-lakarin mo yan, medyo po, kahit ang manok kasi mga kaibigan, napakasimple lang po. Ang manok pag napuwin po yan, tapos wala siyang tubig sa katawan, ay talagang may mga palo po yan mga kaibigan. At saka sa atin naman mga kaibigan, ito yung sa mga ulutan lang. Pwede naman siguro damugan lang ang mukha, pero wag nyo hong ang kasi itong tas kilikili mga kaibigan, depende rin kasi yan kaibigan. Makita yung panahon masyadong mainit, pero hindi yung papunta na sa ruida po, kasi medyo pumapasok si Mr. Moisture dan mga kaibigan. Totoo yan, kahit mga kunting lang to, tape ba o pwede naman natin iwasan para naman, kasi mahirap po mga kaibigan, maghirap maghanap ng pira po, katulad ng lalo na ngayon, mahal pa ang manok, mahal pa yung pagkain sa manok, tapos magawa pa tayo ng medyo sa manok mga kaibigan, parang nating ibinigay yung pira natin sa kalaban po. Pero okay lang yun mga kaibigan, kasi baka may kapatid pa yung manok mo, pero depende lang kasi yun sa tao mga kaibigan. May tao naman na medyo maswerte po, at saka may iba naman na kahit anong gawin ay talagang talo pa rin mga kaibigan. Pero kung talo man, para basta sinunod lang natin yung yung sa tingin natin ay tama, ay siguro baka 80% ang natin sa panalo dyan mga kaibigan. Pero di pa rin masigurado po, kaya ito sa atin ay talagang usapang magmamanok lang po. At saka ito pwede rin sundin, pwedeng hindi. Yun lang po mga kaibigan. Tayo naman dito ay talagang usapang magmamanok lang po. Magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan.